Hello mga Lods, welcome to my channel. For today's video mga Lods, itutur ko po kayo papunta doon sa Barangay Bampandan, Auxiliary, Dumaguete City. So sa ngayon po mga idol, nandito po ako ngayon sa Dumaguete City. So before I proceed my video, please don't forget to subscribe and click notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga video na i-upload doon sa YouTube. So hindi ko na po ito patatagalin pa mga idol kasi po excited rin ako na makikita yung view papunta doon sa Auxiliaries. So sabayan nyo ako mga idol. Let's go! So mga idol, nagbiyahe na po ako. While nagbiyahe po ako mga idol, i-share ko po yung history ng Dumaguete. So, ang Dumaguete pala ay kabisera ng Negros Oriental, ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Narito ang isang maikling paglalakbay sa kasaysayan ng lungsod. Pre-kolonyal na panahon. Ang lugar na ngayon ay Dumaguete City ay unang tinirhan ng mga katutubong Mandaya at mga Bisaya. Ang mga ito ay mga mangangalakal at mangingisda na naninirahan sa lugar dahil sa likas na yaman ng lugar, partikular ang mga ilog at dagat. Sa panahon ng Kastila na sila'y pumunta dito noong 1565, dumating ang mga Espanyol sa lugar at itinatag ang Dumaguete bilang isang pueblo o bayan. Ang lungsod ay naging isang mahalagang sentro ng komersyo at kalakalan sa relihiyon. Noong 1787, ang Dumaguete ay naging kabisera ng Negros Oriental. Revolusyon at digmaang Pilipino-Amerikano noong 1896 to 1902. Noong panahon ng Rebolusyong Pilipino, ang Dumaguete ay naging isang mahalagang lugar para sa mga revolusyonaryo. Noong 1898, ang lungsod ay pinalaya mula sa mga Espanyol at naging bahagi ng unang Republika ng Pilipinas. Gayunpaman, noong 1899, ang lungsod ay sinakop ng mga Amerikano at naging bahagi ng mga teritoryo ng Estados Unidos. Panahon ng mga Amerikano, 1902 to 1946. Noong panahon ng mga Amerikano, ang Dumaguete ay naging isang mahalagang sentro ng edukasyon at kalusugan. Ang lungsod ay tahanan ng Seliman University na itinatag noong 1901 at isa sa mga pinakamalaking universidad sa Pilipinas. Ikalawang digmaang pandaigdig, 1941 to 1945. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Dumaguete ay sinakop ng mga Hapon at naging isang mahalagang lugar para sa mga gerilya at mga sundalo ng Estados Unidos. Panahon ng Kasarinlan, 1946. Kasalukuyan noong 1946, ang Pilipinas ay naging isang malayang bansa at ang Dumaguete ay naging bahagi ng Republika ng Pilipinas. Ang lungsod ay patuloy na lumago at naging isang mahalagang sentro ng turismo, edukasyon at ekonomiya sa relihiyon. Sa kasalukuyan, ang Dumaguete City ay isang lungsod na mayaman sa kasaysayan, kultura at likas na yaman. Ang lungsod ay tahanan ng mga magagandang beach, mga makasaysayang lugar at mga institusyong pang-edukasyon. So yun lang po mga idol. Napakaganda yung history po dito sa Dumaguete mga idol. So I hope po mga idol na enjoy po kayo sa aking video, and thanks for watching and God bless to all. Bye-bye!